Isa na naman pong mainit na balita ang lumulutang dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay ang patuloy na kaso ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Mukhang posibleng matapos po ang kasong ito ng walang pagbabago sa hatol na $125 million na multa laban kay Ripple. Ano nga ba ang nangyayari at ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang kasalukuyang kalagayan ng Ripple versus SEC na kaso? Yan, ang kaso po ng Ripple laban sa SEC ay isa sa pinakamahabang legal na labanan yan sa crypto industry. Nagsimula pa ito noong taong 2020 nang akusahan ng SEC ang Ripple na illegal na nagbebenta ng XRP bilang isang unregistered security. Ayon po sa SEC, nilabag ng Ripple ang US securities laws sa pagbebenta ng XRP sa mga institutional investors. Sa ngayon, ay tila hindi na aatras ang SEC sa desisyon nito na patawan ng $125 million na multa ang Ripple. Ayon po kay Attorney Fred Rispoli, maaaring hinihintay lang ng SEC ang bagong pamunuan bago maglabas ng final na decision. Sa kasalukuyan, ang acting chairman ng SEC ay si Ginoong Mark Ojeda na may 2:1 na pro-crypto na composition sa kanyang commission. Ngunit may posibilidad na si Ginoong Paul Atkins ang magiging bagong SEC chairman, kaya maaring may mga pagbabago sa desisyon sa hinaharap. Ngayon ay may pag-asa ba na magkaroon ng settlement? Isa po sa mga mainit na haka-haka ngayon ay ang posibilidad na bayaran ng Ripple ang $125 million na multa gamit po ang XRP imbis na cash. Isang market analyst na si Ginoong Vincent Van Code ang nagsabing maring pinaplano ng Ripple na magbayad gamit ang XRP bilang bahagi ng isang crypto reserve ng gobyerno ng US. Ngunit ayon po kay Attorney Rispoli, mukhang malabo itong mangyari dahil sa bagal ng legal na proseso. Sa bilang banda ay may malaking hawak na XRP ang Ripple na umaabot po sa 37.1 billion tokens sa kanilang escrow holdings. May ilang espekulasyon na maaring gamitin po ng gobyerno ng US ang bahagi ng escrow na ito para sa kanilang digital asset reserves, lalo na't kamakailan lamang ay kinumpirma ni Pangulong Donald Trump ng XRP ay magiging bahagi ng strategic digital asset reserves ng bansa. Ngayon ay ano po ang problema sa XRP sales restrictions? Bukod po sa multa ay may isa pang issue na hinaharap ang Ripple. At yan po ang pagbabawal sa pagbebenta ng XRP sa mga bangko at saka payment processors. Noong taong 2023 ay naglabas po ng ruling si Judge Annalisa Torres na nagsasabing ang institutional sales ng XRP ay isang uri ng securities transactions. Dahilan kung bakit napatawan ito ng malaking multa. Dahil dito ay patuloy po na kinokontra ng Ripple ang injunction o pagbabawal na ito upang maibalik ang kanilang kalayaang magbenta ng XRP sa mga malalaking institutions. Samantala, nilinaw naman ni Ginoong David Schwartz, ang Chief Technology Officer or CTO ng Ripple, na walang dapat ipangamba ang mga investors tungkol sa XRP inflation. Ayon sa kanya ay hindi po maaaring dagdagan ang supply ng XRP dahil walang function sa XRP ledger na nagpapahintulot nito. Ngayon ano po ang posibleng mangyari sa kaso? Sa kasalukuyan, nasa Second Circuit of Court of Appeals ang kaso ng Ripple versus SEC. Nagpasa na ng argumento ang SEC nitong January 15, 2025 at may hanggang April 16 ang Ripple para sa kanilang tugon. Ang magiging sagot po ng Ripple sa panahong ito ay maaring maging game changer sa kaso. Kung magtagumpay po silang kontrahin ang desisyon ng korte, maaring mabawasan o tuluyang mawala ang ipinataw na multa sa kanila. Sa kabilang banda, kung mananatili po ang hatol na $125 million na multa, maaring piliin ng Ripple na tapusin na lang ang kaso sa pamamagitan po ng pagbabayad nito.
Gayunpaman, hindi pa sigurado kung ano ang magiging epekto nito sa presyo ng XRP at sa buong crypto market. At ayan, ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng XRP. Yan, para sa atin na nag-i-invest o nag-trade ng XRP, mahalaga pong bantayan natin ang magiging desisyon dito sa kaso. Kung magbayad po ang Ripple ng $125 million, maaaring magkaroon ito ng short-term na negatibong epekto sa presyo ng XRP dahil po sa sell-off o pagbebenta ng malalaking investors. Ngunit, kung magtatagumpay po o kung magtagumpay po ang Ripple sa kanilang apila, posibleng tumaas ang kumpiyansa ng mga tao kay XRP at magdulot ito ng pagtaas na presyo sa hinaharap. Bukod dito, kung matanggal ang mga restrictions sa pagbebenta ng XRP sa institutional investors, posibleng magkaroon ng mas maraming partnerships ang Ripple sa mga bangko at saka financial institutions. Ito po ay maaaring magpataas ng demand para kay XRP na makikinabang ang mga Pinoy traders at investors na may hawak na XRP. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang kaso po ng Ripple versus SEC ay nasa waiting game pa rin. Maraming espekulasyon kung paano po ito matatapos. Ngunit isa lang ang tiyak. Ang desisyong ito ay may malaking epekto sa hinaharap ng XRP at ang crypto market sa kabuuan. Bilang isang Pinoy crypto trader or investor, mahalaga pong manatiling updated sa mga balitang ito. Ang anumang desisyon sa kaso ng Ripple ay maaari pong magdulot ng pagbabago sa presyo ng XRP, kaya mahalagang pag-aralan ang mga kilos sa market bago gumawa ng malalaking desisyon sa pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.